Isang gabi, sa gitna ng ulan, may babaeng nakahandusay sa gitna ng kalsada. Walang gumagalaw. Walang umiimik. At sa tabi niya, may nakasinding pulang kandila. Hindi siya humihingi ng tulong dahil ang totoo hindi na siya tao. Biktima siya ng isang karumaldumal na kasalanan at ngayon, isa na siyang nilalang na walang habag, humihingi ng hustisyang hindi na kayang ibigay ng batas. Bawat pangalan na tinakpan, bawat saksi na tumahimik isa-isang nawawala. At kung akala mong ligtas ka baka ikaw ang susunod na matawag sa apoy ng kanyang kandila. Handa ka na bang marinig ang kwento ng babaeng ginawang halimaw, kwentong aswang, Pinoy true horror story? Makulimlim ang langit. Kumikidlat sa malayo pero walang kulog. Tahimik ang buong barangay. Parang may nakatago sa dilim. Si Mang Isko, isang tricycle driver, ay pauwi na mula sa huling pasada. Madilim ang kalsada. Kahit may ilaw sa poste, tila hindi sapat ang liwanag. Bigla siyang napahinto. Sa gitna ng kalsada, may babae. Nakahandusay. Mahaba ang buhok, basa ng ulan at natatakpan ang mukha. Ang suot nito ay lumang duster, puti pero may bahid ng putik at dugo. Napakapit si Mang Isko sa manibela. Nanlamig ang kanyang batok. Pinilit niyang bumaba. "Miss, okay ka lang?" tanong niya, nanginginig ang boses. Walang sagot. Lumapit siya, dahan-dahan. Ang paligid ay tila tumigil sa paghinga. Walang ingay ng kuliglig. Walang huni ng aso. Paglapit niya, biglang gumalaw ang babae. Umangat ang ulo nito. Maputla ang mukha. Pula ang mga mata. Napaatras si Mang Isko. Nanginig ang kanyang tuhod. "Huwag kang lalapit," bulong ng babae. Ngunit ang tinig ay tila galing sa ilalim ng lupa. Parang may dalawang boses. Isang babae, isang halimaw. Tumakbo si Mang Isko pabalik sa tricycle. Pinilit niyang paandarin ang makina. Ayaw umandar. Lumingon siya. Nasa likod na ng tricycle ang babae. Nakatayo. Duguan ang mga paa. Wala ng mata. Puro itim na butas. "Pinatay nila ako," anang babae. "Binaliwala ng mga pulis. Sinunog nila ang bahay ko. Ninakaw nila ang anak ko." Lumabas ang itim na usok sa kanyang bibig. Nalusaw ang hangin sa paligid. Umiikot ang kanyang ulo. Umiiyak siya. Pero ang luha ay dugo. Hinawakan niya ang tricycle. Nangitim ang bakal. Nabiyak ang upuan. Naramdaman ni Mang Isko ang apoy sa ilalim ng kanyang sapatos. Nagsisigaw siya. Humingi siya ng tulong. Walang lumabas. Walang sumagot. Ang buong barangay ay tila nilamon ng kadiliman. Sa kalayuan, may mga aninong lumalapit. Mga taong walang mukha. May dala silang mga kandila. Pulang kandila. May mga pangalan na nakasulat sa lupa gamit ang dugo. Isa roon ang pangalan ni Mang Isko. Napagtanto niya. Hindi siya inosente. Siya ang naghatid sa mga lalaking pumatay sa babae. Siya ang ginamit para dayain ito. At ngayon, siya ang babayaran. Naglaho ang mga poste ng ilaw. Nabura ang kalsada sa dilim. Tanging ang pulang apoy mula sa kandila ang nagbibigay ng aninag. Ang babae ay nakalutang na sa ere. Ang buhok niya ay humaba, gumagapang sa lupa tulad ng ahas. Ang mga kuko niya ay naging matutulis na bakal. Ang boses niya ay naging panaghoy ng libingan. Ang hustisya ay hindi galing sa korte, sabi niya. Ang hustisya ay galing sa dugo. Sinubukang tumakbo ni Mang Isko. Ngunit biglang sumikip ang kanyang dibdib. Parang may mahigpit na tali sa kanyang leg. Isang anino ang gumapang sa likod niya. Yinakak siya ng malamig na bisig. Narinig niya ang pag-iyak ng isang bata. Mahina. Basag. "Papa." Nanlaki ang mata ni Mang Isko. Ang anak ng babae. Siya ang naghatid sa bata noong gabing iyon. Kapalit ng bayad. Ngayon, narito rin ang bata. Wala ng mata. Wasak ang katawan. Nasa likod ng ina, nakabitin sa anino. Kasama ka sa naglibing sa akin ng buhay. Ngayon, ikaw ang isusunod ko. Mula sa lupa, sumulpot ang mga kamay. Maitim. Sunog. May mga alon ng apoy sa paligid.
Kinakalagkad si Mang Isko pababa. Sumisigaw siya. Humihingi ng tawad. Ngunit ang kanyang tinig ay hindi na makarating sa langit. Isinara ng dilim ang mundo. At ang huling nakita niya ay ang ngiti ng babaeng hindi na tao. Isang ngiting may pangakong babalik pa siya. Sa oras na iyon tumigil ang ulan. Pero ang lupa ay basa, hindi ng tubig, kundi ng dugo. Ang mga kandila ay nagsindi ng mag-isa. Isa-isa, parang bilang ng kaluluwa. Ang mukha ng babae ay unti-unting nabura. Pinalitan ito ng isang anino. Walang mata. Walang ilong. Isang bunganga lang, nakanganga, may mahabang dila, mailaman ng mga kuko at hibla ng buhok. Sa gitna ng kalsada, kung saan siya unang nakita, may bilog na dugo. Parang alay. Dumating ang mga nakaputing lalaki. May mga dasal sa bibig. May mga anting-anting sa leg. Isa itong sumpa, bulong ng pinakamatanda. Isang diwatang ginawang halimaw. Hinukay nila ang lupa. Pero hindi sila nakahanap ng bangkay. Walang buto. Walang labi. Tanging isang lumang laruan, isang basag na manika na may pulang sinulid sa leg. Kapag lumitaw siyang muli, sabi ng matanda, may isa na namang kaluluwa ang mawawala. At mula sa anino ng puno, may dalawang mata na nakasilip. Nagmamasid. Naghihintay. Sa susunod na tricycle. Sa susunod na gabi. Sa susunod na taksil. Sa paglipas ng ilang araw, bumalik ang katahimikan sa barangay. Ngunit hindi ito tunay na katahimikan. Ito ay tila buntong hininga ng isang halimaw na nagpapahinga. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Aling Rosa mula sa palengke, may narinig siyang kaluskos sa damuhan. Nilingon niya. Wala. Ngunit naramdaman niya ang bigat ng tingin sa kanyang likod. Ang hangin ay biglang bumigat. Ang mga ilaw sa kalsada ay kumurap. At sa salamin ng kanyang motorsiklo, may nakita siyang imahe. Isang babae. Basang-bas. May pulang kandila sa kamay. Sa kilay ni Aling Rosa, tumulo ang pawis kahit malamig ang hangin. Nang siya ay lumingon, wala na ang babae. Ngunit sa kanyang bag, may isang bagay na hindi niya dinala. Isang piraso ng papel. May pangalan. Kanya. At sa likod, may sulat na duguan. Alam kong ikaw ang nagsumbong. Ang halimaw ay hindi ipinanganak. Ginawa ninyo ako. Muling bumalik ang tinig na may dalawang boses. Isang babae. Isang nilalang. Sa di kalayuan, narinig ang huni ng tricycle. Mabilis. Parang may tinatakasan. Pagkabangga nito sa poste, wala ng driver. Walang sakay. Tanging isang pulang kandila ang naiwan sa upuan. At isang boses sa hangin. Isa pa. Hindi pa tapos ang paniningil. Kinabukasan, nagtipon ang mga tao sa barangay hall. Takot ang bawat mukha. Walang gustong magsalita. Pero lahat ay may alam. Isa-isa silang tinatawag ng kapitan. Isa-isa ring nawawala matapos ang gabi. Hindi na muling nakikita. Ang ilan natatagpuan sa ilog. Hubad ang mga katawan. May ukit sa balat, mga sinaunang baybayin na hindi nila alam basahin. Ang ilan nawawala na lang na parang usok. Walang bakas. Walang tunog. Sa kalagitnaan ng gabi, muling nakita si Aling Rosa. Nasa harap ng kanyang bahay. Nakatayo. Hindi gumagalaw. Maputla. Hawak ang manika. Basag na ang mukha nito. Bumalik siya, bulong niya. Bawat kasalanan may halaga. Bawat pangalan may kapalit. Bawat saksi may parusa. Biglang umihip ang hangin. Sumabog ang mga bumbilya. Nagliyab ang mga bintana. Sa loob ng bahay, narinig ang hiyaw ng isang bata. Pagbukas ng pinto ng mga kapitbahay, wala na si Aling Rosa. Wala na rin ang bahay. Parang hindi ito kailanman itinayo. At sa mismong lupa kung saan ito nakatayo. May bilog na abo. Sa gitna, isang pulang kandila. Buhay ang apoy. Kahit walang hangin. Kahit walang tao. At sa paligid, may mga bakas ng paa. Maliit. Bata. Paikot-ikot lang. Parang naghahanap ng nanay. Kinabukasan, hindi na pumasok ang mga bata sa eskwela.
Pinagbawal ng mga magulang ang paglabas pagpatak ng dilim. Ang mga simbahan puno ng dasal at kandilang puti. Ngunit kahit ang pari ay hindi na rin natutulog sa gabi. May mga tunog sa bubong ng kumbento. Mga yapak ng bata. Minsan, may iyak sa ilalim ng altar. Minsan, may tawag mula sa confessional. Nasaan ang nanay ko? Nasaan ang hustisya? Nasaan ang kaluluwa mo? Isang gabi, habang nasa loob ng simbahan si Father Emil, may nakita siyang anino sa sulok. Maliit. Nakaupo. Umiiyak. Nang kanyang lapitan, umiti ang bata. Wala itong mga ngipin. Puro itim ang bibig. Kasama ka rin, di ba, Father? Pinagdasal mo pero hindi mo tinulungan. Sinabi mong bahala na ang Diyos, pero wala namang dumating. Umangat ang bata. Lumaki ang anino. Lumawak ang anino sa kisame, sa sahig, sa buong altar. Naglaho ang liwanag. Tumigil ang kampana. At sa harap ng krus, isang pulang kandila ang muling nagsindi. Kinabukasan, sarado ang simbahan. At sa pinto, may nakasulat gamit ang uling. Wala nang banal sa bayang ito. Lahat kayo may utang. Lumipas ang mga araw. Tahimik ang buong bayan. Pero ang katahimikan ay parang lason sa hangin. Walang ibon. Walang kuliglig. Walang aso na tumatahol tuwing gabi. Ang mga matatanda ay nagkukulong na sa mga kwarto. Binabalot ng asin ang mga bintana. Sinusulat ang sariling pangalan sa papel gamit ang dugo ng manok. Sabi nila para hindi makalimutan ng kaluluwa kung sino sila. Para hindi sila kunin. Ngunit gabi-gabi pa rin may kandilang sumisindi sa gitna ng kalsada. Pula. Mainit. At sa paligid nito may mga pangalan. Bagong pangalan. Isang gabi, isang binatilyong tambay ang napadaan sa abandonadong bahay ni Aling Rosa. Tumatawa siya. Lasing. Kalokohan lang yung kwento ng aswang, sigaw niya. Wala nang halimaw sa panahon ngayon. Ngunit paglingon niya, naroon ang babae. Hindi na siya nakahandusay. Hindi na siya umiiyak. Nakangiti na siya ngayon. Buong-buo ang ngiti pero wala ng labi. Puro ngipin. Matulis. Buhay pa ako, sabi niya. Sa bawat tawanan. Sa bawat pangungutya. Sa bawat kasalanang binaliwala. Lumapit siya sa binatilyo. Hindi na ito makatakbo. Parang may humigop sa kanyang anino. Tumalon siya sa bakod. Ngunit hindi siya lumagpas. Ang katawan niya ay nanatili sa lupa. At sa dilim, isa pang kandila ang nagsindi. At ang pangalan sa tabi nito. Ikaw na ang susunod. Kinabukasan, natagpuan ang sapatos ng binatilyo sa harap ng barangay hall. Isang pares lang. Malinis. Pero sa loob nito, mailaman. Isang basang hibla ng buhok. At isang piraso ng dila. Nagsimula na namang magpanik ang mga tao. Walang gustong magsalita. Walang gustong tumingin sa sapatos. Pero sa likod ng barangay hall, may graffiti na bago lang. Isinulat gamit ang dugo. Ang kasalanan ay hindi nalilimutan. Ang halimaw ay hindi umaalis. Muling lumapit ang matandang albularyo. Tahimik siya. May dalang abong itim, lumang tela, at isang garapon na mailaman. Mga kuko. Puro may dugo. Nakagapos siya noon sa lupa, bulong niya. Ngayon, nakatali siya sa galit. Hindi na kailangan ng alay. Kusa na siyang dumarating. Kapag tinawag ng konsensya. Mula sa kanyang kwentas, kinuha niya ang maliit na buto. Pinakita niya ito sa mga taga-barangay. Ito ang puso ng halimaw, anya. Hinati-hati nila noon at ibinaon sa mga bahay na may kasalanan. Kapag buo na ito mulid, walang makakatakas. At sa kanyang palad, unti-unting gumagalaw ang buto. Sumisiksip. Tumitibok. Parang buhay. At sa di kalayuan, mula sa kabilang kanto ng barangay. May narinig silang iyak. Mahaba. Malalim. Puno ng paghihiganti. Isang bata. Isang ina. Isang nilalang na hindi na nila kayang itaboy. Ang mga tao ay nagsitakbo paalis ng barangay hall. Nagkakagulo. May mga nadapa, may naiwan.
Pero wala nang gustong lumingon. Dahil alam nila na kung sino man ang nasa likod ng iyak na iyon. Hindi na tao. Mula sa bubungan gumapang ang anino. Dumaan ito sa pader, sa kahoy, sa semento. Walang hangin pero nagsasayawan ang apoy ng mga kandila. Isa-isa silang namamatay. Pagdilim ng paligid, isang bangkay ang bumagsak mula sa taas. Ang matandang albularyo. Wala ng mata. May ukit sa kanyang dibdib. Baybayin. Salita ng kataksilan. Mula sa anino ng kanyang bangkay may umusok na itim. Sumingaw ito pataas, lumilipad, dumidikit sa mga bubong. At bawat bahay na nadikitan. May sigaw. May apoy. May kandilang pulang lumilitaw sa bintana. Ang halimaw ay hindi na nagtatago. Ang halimaw ay hindi na naglalakad. Ito ay naging bahagi na ng hangin, ng lupa, ng gabi. At sa gitna ng krus na plaza, muling lumitaw ang babae. Hindi na duguan. Hindi na bas. Suot niya ang pulang duster ng kanyang pagkamatay. Buong buo. Hawak niya ang kamay ng anak niya. Wala pa ring mata ang bata. Ngunit ngayon may ngiti ito. Simula pa lang ito, bulong ng babae. Ang bawat lihim di. May halaga. Ang bawat pangalan. May wakas. Ang lupa sa paligid ng plaza ay unti-unting bumuka. Parang humihinga ang mundo sa ilalim ng kanilang mga paa. Umalingaw-ngaw ang kampana ng simbahan kahit walang humawak sa lubid. Ang bawat tunog nito ay tila paghatol. 1, 2, 3. Sa bawat tunog may isang bahay na nadadarang. May isang pangalan na nawawala sa listahan ng buhay. Mula sa mga bintana, sumisilip ang mga dating walang mukha. Mga kaluluwang itinago ng barangay. Mga pinatahimik. Mga itinulak sa lupa at ibinaon kasama ng kasalanan. Ngayon, muling bumangon. Ang batang walang mata ay humakbang palapit sa simbahan. Sa bawat hakbang, nalalanta ang damo. Nababasag ang semento. Ang ina niya ay hindi na umiiyak. Hindi na rin galit. Siya ay tahimik. At ang katahimikang iyon, mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Tumigil ang hangin. Tumigil ang oras. Ang mga taong nagtago sa kanilang mga bahay ay naramdaman ang biglang lamig. Sa kanilang mga dingding, lumitaw ang mga letra. Isang salita. Baybayin ng sinaunang wika. Ngunit may ibig sabihin. Paniningil. Sa bawat sulok ng barangay, umalingaw-ngaw ang tinig ng babae. Tinakpan ninyo ang aking bibig. Ngayon, maririnig ninyo ang aking pangalan. At sa hangin, bawat usok, bawat anino, ay may dalang mukha. Mga mukha ng mga taong nawala. Mga mukha ng mga taong itinanggi. Isa-isa, binabanggit ang kanilang mga kwento. Ang kanilang pagkamatay. Ang kanilang mga huling sigaw. At sa gitna ng lahat ng ito, nasa ibabaw ng altar, nakatayo ang babae. Nakatitig sa bawat kaluluwa. Ang hustisya ay hindi laging dumarating sa liwanag, bulong niya. Minsan, kailangan itong iluwal ng dilim. Bumukas ang mga bintana ng simbahan kahit walang hangin. Lumipad ang mga pahina ng Biblia, nagsayaw sa ere bago nasunog. Ang krus sa altar ay tumagilid, para bang hindi kinaya ang bigat ng kasalanan. Lumuhod ang ilan sa mga tao, umiiyak, nagsusumamo ng awa. Ngunit ang babae ay hindi lumapit. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit. Tumayo lang siya roon. Tahimik. Nakatingin. Tila hinuhusgahan ang puso ng bawat isa. Ang bata sa tabi niya ay yumuko, lumapit sa sahig, at nagsimulang gumuhit gamit ang dugo. Isang bilog. May mga titik. May mga pangalan. Mga pangalan ng mga taong nagsabing wala silang alam. Ngunit naroon. Tahimik. Takot. Kasabwat. At isa-isang sumisindi ang kandila sa paligid ng bilog. Isa para kay Mang Isko. Isa para kay Aling Rosa. Isa para kay Father Emil. At marami pang iba. Ang kandila ay hindi na kailangan pang sindihan. Sila na mismo ang nagpapaapoy sa sarili. Saksi ang lupa. Saksi ang gabi.
Sa harap ng bayan, sa gitna ng dilim, nagsimulang bumuka ang lupa sa paanan ng babae. Naglalabas ito ng apoy at abo. At mula roon, umahon ang mga katawan. Hindi buo. Wasak. Dumidikit sa mga dingding. Umuungol. Nasaan ang katarungan? Nasaan ang pagtanggap ng kasalanan? Nasaan ang inyong kaluluwa? Ang babae ay humakbang. 1, 2, 3 hakbang. At sa bawat hakbang niya, may bahay na gumuho. May boses na tumigil. May pangalan na nabura. Ang huling narinig ng buong barangay. Isang tinig ng bata, mahinahon, malamig. Ang hindi humarap sa kasalanan ay tinutunaw ng dilim. At sa pagbigkas ng huling salita, pumunit sa himpapawid ang sigaw ng daan-daang kaluluwa. Sumabay ang hangin. Hindi na malamig, kundi parang usok ng sinunog na laman. Ang simbahan ay bumaon sa lupa. Parang nilamon ng sariling kasaysayan. Wala ng altar. Wala ng krus. Wala ng dasal. Tanging ang bilog ng dugo sa gitna ng plaza ang naiwan. Mainit. Nagmumula sa ilalim ang liwanag. Kulay kahel, kulay apoy, kulay ng galit na hindi napawi. Nakatayo pa rin doon ang babae. Tahimik. Nakayuko. Ang anak niya ay unti-unting nawala. Naging abo. Sumama sa hangin. Ngunit ang kanyang ngiti na natili. Parang nakahanap ng kapayapaan. Parang tinanggap na ng dilim. Hindi ako halimaw, bulong ng babae. Ginawa ninyong halimaw ang isang ina. Humakbang siya palayo sa bilog. At sa bawat hakbang niya, unti-unting bumabalik ang mga tunog ng mundo. Huni ng kuliglig. Hampas ng dahon sa hangin. Tahol ng aso. Buhay ang paligid muli. Pero hindi na pareho. May naiwan. Isang marka. Isang alaala. Na minsan, sa gitna ng gabi, may isang babaeng bumangon mula sa lupa. Hindi para maghiganti, kundi para ipaalala na kapag ang hustisya ay pinatay, ang dilim ang siyang huhukom. Sa muling pag-ikot ng araw, muling bumalik ang liwanag sa baryo. Ngunit hindi ito liwanag ng pag-asa. Ito ay liwanag ng alaala. Liwanag ng takot na hindi na mabubura. Wala nang gustong magsalita tungkol sa nangyari. Walang opisyal na tala. Walang balita. Parang binura ang buong gabi mula sa kasaysayan. Ngunit sa puso ng bawat nakaligtas, nananatili ang mga imahe. Ang kandila. Ang bata. Ang babae. At ang apoy na hindi kailanman namatay. May mga umalis sa baryo. May mga nanatili pero hindi na muling lumabas. Isinara ang mga bintana. Isinara ang mga kwento. Ngunit isang gabi, ilang buwan matapos ang pangyayari. Sa bayan sa kabila ng bundok, may nakita na namang babae. Nakahandusay sa gitna ng kalsada. Mahaba ang buhok. Nakatakip ang mukha. Basa ng ulan. Tahimik ang gabi. At sa tabi ng katawan may isang pulang kandila. May apoy. Buhay. At sa tabi nito, isang bagong pangalan. Isang bagong kasalanan. Isang bagong kwento na magsisimula muli. Ang lalaking nakakita sa babae ay si Carlo, isang delivery rider. Pagod. Gutom. Gabi na at gusto na lang niyang makauwi. Pero nang makita ang bangkay sa gitna ng kalsada, natigilan siya. Parang may humawak sa kanyang leg. Hindi niya maigalaw ang katawan. Ang kanyang motor ay huminto kahit puno pa ang tangke. Nanginginig ang kanyang kamay. Miss? Mahina ang kanyang boses. Tuyo ang lalamunan. Walang sagot. Lumapit siya, bit-bit ang kanyang cellphone. Kinuhaan niya ito ng litrato. Pero nang tignan ang screen, walang babae. Walang katawan. Tanging pulang kandila ang nasa larawan. At sa ilalim ng larawan, lumitaw ang text message na hindi niya pinadala. Alam mo kung ano ang ginawa mo. Biglang tumayo ang babae. Hindi bumangon, tumayo. Parang hindi siya nanggaling sa lupa, kundi bumalik sa mundo. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo. At si Carlo, natulala.
Hindi ito ang unang beses na nakita niya ang babae. Matagal na. Bata pa siya noon. May kasalanan siyang inilihim. Isang gabing narinig niyang may umiiyak sa lumang bahay sa dulo ng kalsada. Hindi siya tumulong. Tumakbo siya. Kinalimutan niya. At ngayong gabi, ang nakalimutang sigaw ay bumalik. Ang babae ay nakatitig sa kanya. Sa kanyang mga mata, may refleksyon ng nakaraan. Isang batang umiiyak. Isang ina na sinisigawan. Isang kamay na humihingi ng saklolo. At isang batang si Carlo. Tahimik. Nakatago. Nagbubulag-bulagan. Hindi mo ako pinatay, bulong ng babae. Pero pinili mong wala akong halaga. Ngayon ako ang pipili. Pipiliin kong kunin ang natitirang katahimikan mo. Ang kandila ay biglang lumakas ang apoy. Sumiklab ang motor. Umiyak si Carlo, ngunit walang boses ang lumalabas. At sa gabing iyon, isang baryo na naman ang ginising ng apoy. Isang bagong kwento ang isinilang. Isang bagong kandila ang naiwan. Umaga na nang matagpuan ng mga tao ang motor ni Carlo. Sunog. Baluktot. Walang katawan. Walang bakas ng dugo. Pero sa gitna ng natunaw na bakal, naroon ang cellphone niya. Buhay. Naka-on. At sa screen, may mensaheng umiikot-ikot, hindi mabura. May utang ang alaala. May halaga ang pananahimik. Muli na namang nabalot ng takot ang mga naninirahan sa kabilang bayan. Sariwa pa ang kwento ng barangay sa kabilang bundok. Ang mga matatanda muling nagsabit ng bawang. Ang mga bata, ipinagbabawal ng lumabas kapag dilim na. Pero kahit anong pag-iingat, may hindi maiiwasan. Pagkalipas ng 3 gabi, may nagtakang bata sa paaralan. Habang naglilinis sa hapon, napansin niya ang isang manikang basag ang mukha sa ilalim ng stage. May pulang sinulid sa lig. Nang pinulot niya ito, may sumulat sa pisara ng kusa. Ako ay biktima. Kayo ay saksi. Tumakbo ang bata palabas. Ngunit nang lumingon siya sa classroom, nakatayo sa harap ng pisara ang babae. Tahimik. Nakangiti. Tila ba ang bawat silid-aralan, bawat pader, ay alala ng pagwawalang bahala. Sa araw na iyon, isang guro ang hindi umuwi. Sa gabi, natagpuan siya sa loob ng faculty room. Nakahandusay sa sahig. Walang galos. Walang sugat. Ngunit ang kanyang mata ay dilat. Parang nakita niya ang mismong anyo ng pagsisisi. At sa kanyang dibdib, may marka ng baybayin. Iisa ang sinasabi. Panahon na. At sa dulo ng pasilyo, sa dilim ng paaralan, may pulang kandilang nagsimulang magliyab. Lumipas ang 1 linggo. Walang bagong insidente. Tahimik ang bayan. Masyadong tahimik. Parang pagod ang gabi sa mga sigaw na dati nitong nilamon. Pero sa puso ng bawat taga roon, nananatiling buhay ang takot. Hindi nila ipinagkalat ang mga kwento. Hindi nila isinulat. Hindi nila binanggit. Parang may kasunduan sa hangin. Na kung pipiliin nilang manahimik muli, baka hindi na bumalik ang dilim. Isang hapon, sa gitna ng paglubog ng araw, may isang batang babae na nakita sa plaza. Nakatayo sa gitna ng bilog na dating puno ng apoy. Tahimik. Nakangiti. Hawak ang manikang basag. Lumapit sa kanya ang isang matandang babae. Tapos na ba ang kwento? Tanong nito, may bahid ng pangamba. Tumingin ang bata sa langit. Tila pinapakinggan ang bulong ng hangin. At sa munting tinig, sumagot siya. Ang kwento ay hindi natatapos. Natutulog lang ang mga multo kapag naubos ang sigaw. Tinalikuran siya ng matanda, walang salitang nasabi. At nang lingunin niya muli, wala na ang bata. Tanging ang manika ang naiwan sa gitna ng plaza. Buna ang mukha nito. At sa likod ng ulo may nakasulat. Ang katarungan ay hindi laging dumadaan sa korte. Minsan, ito ay naglalakad sa gabi at may dala itong kandila. Wakas,